Buhay mo, inspirasyon ko. Mula sa pinakamababa o lugmok na sandali ng iyong buhay, eto ka na, nakabangon muli. Handa na naming harapin ang mga pagsubok ng buhay. Makinig, matuto at maliwanagan. Buhay mo, inspirasyon ko. Nagbabalik po ang Think Positive at 6:19 ng ating Philippine Standard Time para sa Buhay Mo, Inspirasyon Ko. Kilalanin po natin ang isang doktor na hindi nanggaling sa isang pamilya ng mga doktor ngunit nagpursigi. Ngayon siya ang President and CEO ng Alliance in Motion Global or AIM Global. Please welcome to Think Positive, Dr. Ed Cabantoc. Good morning. Good morning. Isang maganda at malusog at positibong umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa ating programa. Yes. Kailangan malusog. Alam mo, doktor na doktor ang boses diba? niya. I was At gonna saka say. Pati yung looks di ba? Pati yung alam mo ba't kaya yung mga doktor, isa itsura? Hindi lang yon, mahinahon talaga yung boses nila. Oo. Wala pa akong nakikitang doktor na hyper. Kaya May nga. na-meet ka naman na doktor na hyper? Oh, lalo na syempre kung sasabihin sa'yo, di ba? Dok, anong nararamdaman ko? Marami na ako nararamdaman sa katawan. Kamusta yung status ko? Bad. What do you mean bad? 10 years? No? 10 months? No? 10, 9, 8, di ba? Segundo na pala, May di ba? countdown na pala. At saka Ano ba hindi, yun? di pwede naman sabihin sa'yo, di ba? Pagka, let's say, may karamdaman kang hindi pangaraniwan, alam mo, may cancer ka, malapit ka na mamatay. Kailangan mahinahon talaga pagkasabi, di ba? Kailangan mahinahon. And really, yung nasa pakikitungo nila yun eh. Yung parang Nature. banayad. Oo. Banayad din sila makipag-usap. Basta wala pa ako nami-meet na doctor ever na, Exactly. alam mo yung medyo brusko. Kaya hindi ako- ano na, kumusta ka naman? Kaya hindi ako Ganon. pwede maging doktor. Hindi pwede doon. Hyper tayo. Pero Dr. Ed Cabantoc, ayan. So, based on our background information, kayo po ay hindi nanggaling sa pamilya ng mga doktor. Tama yun. Basically, when I was young, kaya ko nagustuhan maging doktor kasi my father died when I was 2 years old. Wow. Oh my. So, my mother raised me up as a single parent. So, when I was growing up, around mga 8 or 9 years old, yung medyo nagkakaisip na tayo, I was asking my mom, sabi ko, Nay, ba't maagang namatay si tatay? And she was telling me kasi nagkasakit. And sabi ko, ano yung sakit? Rheumatic heart disease. It was his first and last attack. Wow. And when I was still growing up, I researched, sabi ko, napepreventahan pala yung ganung sakit. Para sa kaalaman ng mga nanonood at nakikinig, ang rheumatic heart disease, usually nagsisimula yun sa simpleng sore throat. Oh. Okay, yung mga bacteria pumupunta sa sore throat, parang simpleng ubo lang, simpleng pamamagalan ng lalamunan, and then pagpupunta sa doktor, ang typical na gagawin ng doktor, resetahan ng antibiotics, 3 times a day, 7 days a week. Now, being Filipinos, lalo na yung mga nakakararami na mahihirap, hindi susundin yung regimen na ganun. Hanggang 3 days lang. Minsan nga 2 days lang. Pagka gumanda na yung pakiramdam, ihihinto na. So yung mga bacteria, mauutak yan, nag-e-evolve. So what will happen to sa bacteria, pumupunta sa muscles ng puso, yun yung inaatake. And in the future, nagiging rheumatic heart disease. Oh. So when my father was young, laging gano'n, sakitin sa lalamunan, lagi inuubo-ubo, nagagamot 1 or 2 or 3 days lang. And then when he grew up, naging 44 years old siya, it was his first and last attack. Wow, 44. Ilan kayo magkakapatid, Dok? 3 kami magkakapatid. Meron akong panganay na ate, may kuya ko, ako yung bunso. Okay. Pero ano po ang epekto sa inyo ng maagang pagkamatay ng inyong ama? How did it affect your childhood, lalo na yung paglaki ninyo? It's challenging in a way na pag may kalaro ka, nakikita mo kompleto sila, darating yung tatay, may dalang pasalubong, tapos ikaw parang, ba't wala akong dumarating na father figure? Lalo na nung lumalaki ka pa, you realize na yung ganun palang sakit pwedeng ma-prevent by taking a lot of proper antibiotics. So sabi ko sa sarili ko, pag lumaki ako, I wanna help kids. Ayoko ma-experience nila na lumaki rin ng walang tatay o single parent. So sabi ko, sana magamot ko sila para at least lumalaki sila, kumpleto yung pamilya. So, paano po kayo itinaguyod ng inyong ina? Dahil sabi nyo nga, single, di ba parang, Single parent. Single parent siya, single mom. And pag iniisip mo, lalo na nung unang panahon, parang hindi pa masyadong common di ba? Na ang babae lang ang nagpapalaki sa mga anak. And to think my mother was a high school public teacher. So hindi ganun kalakihan yung sweldo. Tapos 3 kayo magkakapatid. So kinailangan pa na tulungan ako ng mga tita ko para sa pag-aaral. Wow. Hindi ako nakapagtapos sa isang private na school. I am a graduate of Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. It's a state-owned public university. So yung tuition fee namin noon nasa 2,000 pesos lang per sem as compared sa mga private mga
universities doon na 20,000 per sem na. Wow. So, pero paano naman po yung sabihin natin yung inyong pag-aaral? So, sabi niyo tinulungan kayo ng inyong yung mga tito, tita, 'di ba? Kumaga Yes. parang alam mo yon, team effort, kapatid, para talagang Relative sabihin effort. natin. Relative effort. Okay. Oo nga. Pero paano naman po yung sabihin natin yung mindset ninyo noong mga panahon na yon? I mean, ano po yung tumatakbo sa inyong isipan habang kayo ay, kumaga, pinupursige nyo yung pag-aaral Di ka ninyo? minsan, di ba, parang sinasabi, ba? Ba't ganun sitwasyon namin? Di ba, minsan, alam mo, feeling mo na parang kawawa ka, ba't ganito ang buhay? Umabot ka ba sa point na yun? Those were my feelings when I was young. Mm-mm-mm. Dadaanan naman natin lahat yan. Usually, pagka yung inggit, Oo, nakikita mo oo. yung mga kalaro mo kompleto. Pag sisilip ka sa bahay nila, may bonding time with their father. Tapos, ikaw wala. During that time, nalampasan ko rin yun. Early in life. Kaya the good thing probably that happened to me, na-realize ko ng maaga yon and I move on kaagad. So, ang ginawa ko, nagpakabuti ako sa pag-aaral ko. Maganda, naging lagi ako top of the class. At nung college na ako sa PLM, hindi uso sa amin yung mga bagong libro, yung binabanggit nga natin na relative effort. Iba yung may tita ko para sa uniform, may tita ko para sa allowance, may tita ko para sa mga materials. I'm not mentioning books kasi during that time, hindi kami makabili ng mga bagong books kasi medyo mahal. Photocopy lang. Yes, photocopy per chapter. Oo, Not, totoo not, yan. not the whole book itself, per chapter. Kung ano lang yung kailangan i-photocopy, kunwari 4 na chapters yung test, 4 na chapters lang yung photocopy mo, yun lang yung babasahin mo. So, namamasahe ka rin noon and everything, di ba? Yes, yes. Nakakatuwa nga. If they can picture it, imagine mo, nakaputi ka, Oo. ang ganda tignan, Oo. tapos yung naka-photocopy na 3 chapter, nakalagay dito sa likod mo, tapos nakasabit ka sa jeep. Oo. Medical student ka na, pero nagagawa pa rin namin yun. Simply because we're the type of medical students during that time na magkakaklase na hindi kami mayayaman talaga. Mga subsidized ng government yung tuition fee lagi. Yeah, if there's only one thing na gusto mo talagang magbabalik tanaw ka, ano yung talagang hindi mo makalimutan na kahirapan na dinaanan mo nung ikaw ay, nag-aaral? During the elementary days, nasa public school ka, and then yung mga kalaro mo sa bahay, kalaro mo sa neighborhood, medyo private school, doon mo makikita ba't yung sa kanilang ganda ng uniform nila, may sumusundong school bus, sila susundo ng school bus, ikaw lalakad ka lang kasi malapit lang yung school mo, sila magaganda yung bag, tapos ikaw yung mga books mo sa school, binibigay pa ng mga public school, nakalagay lang sa parang hinahatak-hatak na trolley, so nako-compare mo. And when I was that young, hindi ko pa nare-realize yung kahirapan nun kasi pag bata ka, nasa isip mo lang kumain, matulog, di ba? Maglaro. And then unti-unti nako-compare mo yung mga toys mo sa toys nila, nako-compare mo yung damit mo sa damit nila, nako-compare mo yung ginagawa nila sa ginagawa mo. Parang ba't di namin ma-achieve as a family yung na-achieve nila. And then sooner or later it will sink into you na kasi mahirap lang pala kami. Kaya pala pag sa bahay, ito lang ulam, ito lang yung pagkain. Pero pag pumunta ka sa kapitbahay mo na medyo well off, ba't sa kanila medyo maraming ulam, sa atin isa lang ulam, yun at yun. Okay. Pero sa mga anong punto po ng inyong buhay, naramdaman ninyo na kahit papano ay, kumaga, nalampasan nyo na yung mahirap na yugto. 'Di ba? Yung kumaga parang yung challenging phase in your life, parang nalampasan nyo na. And all of a sudden, parang nagkakaroon ka na ng kumpiyansa sa sarili mo. Na-realize ko yun as early in my life, as early as mga 8, 9, 10 years old. What I did was to focus on my strength. Sabi ko, okay, medyo malungkot ang buhay, wala kang father, simple lang ang pamumuhay, hindi kayo mayaman, you're not well off, na-compensate yon nung kapag nag-excel ka sa school, natutuwa yung mga tita mo, at pag may natutuwa sa yung mga relatives, sabi ko, parang masarap din yung feeling. Parang buo yung pamilya kapag may mga tita-tita ka na, you're good at school, tapos bibigyan ka ng mga simpleng mga prize. So doon ko binuhos yung attention ko na mag-aral na mabuti. Kaya para sa mga nakikinig ng mga estudyante, sa pagiging magaling na negosyante, importante rin na magaling mag-aral. They can focus on that skill, magkaroon ng mataas na grade, doon nila makita yung disiplina na magbasa lagi, di ba, reviewin yung mga previous tests para mag-excel sa school. Yun, totoo yun, di ba? Yung sinasabi nga, edukasyon daw ang pinakamagaling na sandata kalaban sa kahirapan. Learning. Oo. Learning. Pero ito nga, kasi sinabi niya kasi Chinky na kailangan sa negosyo, 'di ba? Biglang pumasok ang negosyo na hindi ko talagang hindi ko ma-connect, 'di ba? Paano napasok ang negosyo sa buhay ng isang doktor na katulad ninyo?
it was actually at the peak of my career pa. At the peak of my career, I have this prestigious practice sa Makati Medical Center. I was one of the youngest medical doctor doon. Medyo marami akong pasyente. At doon ko na-realize as a doctor, hindi ko masyadong hawak yung oras ko. Hawak ng pasyente ko Of course. yung oras ko. Sa dami ng pasyente, literally, nagsisimula yung kliniko sa isang clinic alas 7 ng umaga, natatapos yung kliniko sa Makati Med ng alas 11 ng gabi. Wow. So pag kinukwento nga yung buhay ko, 7 to 11, parang convenience store. That was my life, Monday to Saturday. Pag Sunday, sasamba lang ako sa umaga, mag-church, tapos matutulog na ako just to recuperate kasi madami kang pasyente nung Monday. Saturday night, Oo. tapos maga pa pasyente yung mga clinic mo ng Monday morning. Oo nga, no. So the whole day ng Sunday, pagkatapos mag-church, pahinga ka lang, tulog ka lang. And during the peak of my career, dun sa akin na-introduce yung direct selling at multi-level marketing. Babatiin ko lang si RG ng Gensan, ng taga-AIM din, nanonood sila, Dr. Ed. Good morning! 6:32 na po ng umaga at sa pagbabalik ng Buhay Mo Inspirasyon Ko, kasama pa rin po natin si Dr. Ed Cabantoc. A little back, Kabantog. Cabantoc. Dog. G. G. Okay, okay, sige. Klaruhin natin. Okay. Alam mo, si partner ko kanina, sabi ko, Chinese ba partner ko? Hindi, kami, Ang G ko nagiging C? No, Ganun ba yun? we as Chinese, sometimes, Forgive me, no, Doc. no, it's ano talaga, nature namin yan. Sometimes yung G namin nagiging K or C. Okay, Oo. okay, fine. Feeling Chinese ako today. Hindi, mukha ka naman Chinese. Okay. Sige, partner, siguro para sa mga kakatutok lang sa atin, a little backgrounder on Dr. Ed. Mm-mm. Mga kapatid, yun nga, si Dr. Ed po ay ika nga bunso sa 3 magkakapatid. At ang nangyari po, sa murang edad na 2 taon, ay ika nga ay yumao na po ang kanyang ama dahil nga sa isang di pangkaraniwan ng karamdaman na tinatawag na rheumatic heart disease. At nung siya po ay lumalaki, parang doon niya napagtanto na bakit kaya ganito ang buhay na wala kang ama, buo ang pamilya ng kabila, at naging isang ano niya, parang adhikain na gusto niya maging doktor. Bakit? Dahil sinabi niya na yun nga, ang hirap pala na mamatayan, no? Na mawala yung isang mahal sa buhay. So, naging adikain niya talagang mag-aral na mabuti. Kahit siya po ay hindi po sa pang pribadong paaralan, sa publikong paaralan, siya po ay nagsigasig at siya po ay talagang nag-top sa class at siya po ay naging sangganap ng doktor all the way in terms of public. So, hindi naging kang hadlang ang kawalan niya ng pera kung paano niya makakabit ang kanyang tagumpay. Ngunit, ito na, naging doktor na, ang daming pasyente, pero ang nangyari, ang kanyang profesyon ang may hawak sa kanyang buhay, imbis na siya may hawak ng kanyang buhay. At Saang punto po ba ng buhay nyo na-realize na parang, teka lang, parang wala akong say sa schedule ko. Parang anong schedule, di ba? Mga pag-handle ng clinics, ang tawag namin doon sa medical profession, lagare. oo. Lagare. From one clinic to another, babiyahin mo, kailangan huwag ka matraffic kasi pag na-traffic ka, bawas pasyente yun. And then I realized na pagka nagde-develop ka na ng love life mo, may mga girlfriend ka na, di ba? Parang ang hirap makipag-date kasi lalabas ka 11 o'clock ng gabi. Okay. So, yung buhay ko during that time, natali na lang sa mga clinics at sa mga pasyente. Umikot na lang doon. And yung isang turning point ng buhay ko when during the peak of my practice, yung mother ko, hinahanapan ako ng apo. So sabi ko, Nay, teka lang, wala nga akong girlfriend, hahanapan mo ako ng apo. So medyo nagdududa na yung mother ko. Sabi ko, Nay, busy lang ako sa aking career. Pinaprioritize ko kasi yung career ko during that time. And then I realized, sabi ko, kung magkakaroon ako ng girlfriend, bubuo ko ng pamilya, sabi ko, hindi pwede yung ganito, 11 o'clock ako darating. At dahil sa schedule kong yun, naging insomniac pa ako, nakakatulog ako mga alas 3 na, alas 4 na ng madaling araw. Every day, at one turning point ng buhay ko, that's why it challenged me na magkaroon talaga ng negosyo, at magkaroon ng backup plan. Naging insomniac ako, nanonood na ako ng mga late night shows na during that time. At isa sa mga napanood ko during that time na it's a good story na lagi kong kinukwento sa mga talk ko. Yung kay Oprah Winfrey. There was a time naging guest niya yung isa sa pinaka-paborito kong basketball player, si Michael Jordan. I call this my Michael Jordan story. So, tinanong siya typical talk show na question, answer. And then yung last question ni Oprah, sabi ni Oprah, Michael Jordan, I'm sure you've handled thousands of questions already. Sabi nga, this is my last question for you. What are the things you've missed the most? Ano raw yung mga bagay na namimiss mo sa buhay mo?
Ang tagal huminto o nag-pause ni Michael Jordan. Sabi niya, Oprah, of the so many questions I've handled in my entire career, that's the question that struck me the most. Sabi niya, what I've missed 10 years of my kids growing up. Wow. Na-miss niya raw yung paglaki ng 10 taon ng kanyang mga anak. So sabi ni Oprah, can you please expound? Sabi ni Michael Jordan, I was so busy promoting a lot of things. I was so busy playing basketball. One day, I take a look at my kids. I held them in my arms. They were just babies. The next time, I took a good look at them. They were already grown-ups. Wow. So it was 3 a.m. in the morning. Hindi ako makatulog. Nilalakas niya ko yung volume. It stuck on my mind. Sabi ko, here's a guy, napaka-successful na tao, napakayamang tao, at ang daming regrets sa pinag-usapan, pamilya. Sabi ko, I don't wanna end up like this guy. Sabi ko, kinakailangan, nasa doctor, busy yung schedule ko, kailangan may backup plan ako. Iwan ko man yung profesyon to, o may gawin man ako iba, gusto ko, nakakasama ko lagi yung pamilya ko. And timingly, may nag-present sa akin ng opportunity na magkakaroon daw ako ng maraming oras. Doon ako na-struck, Chinky, hindi doon sa maraming pera sa negosyo. Yung maraming oras, sabi ko, yan yung hinahanap ko. Wow. Maraming oras. At doon ako na-impress sa direct sales at network marketing industry. Wow. Okay, pero ano po ang unang reaksyon ninyo, lalo na nung nalaman nyo na, oh sige fine, parang nakakainganyo. Kasi nga, di ba, parang yun yung wala sa buhay mo. Oras. Panahon at oras. So, paano ka nainganyo? Parang, di ba kasi, Chinky, professional siya di ba? Alam mo, lalo na sa kultura natin, mga Pilipino, may dating, lalo na kung yung anak mo, or kung let's say, asawa mo, uy, professional yung asawa ko ha. 'Di ba? We have this professional syndrome, 'di ba? So parang mahalaga ba yung paniniwalang ito? Maraming connotation yung professional syndrome. Nabanggit mo na may dating. May dating, Lagi 'di ba? namin sinasabi may dating pero walang datong. puro forma lang. 'Di ba? Puro jer lang, walang money. Diba? Manager nga pero pag tinanong mo savings wala. So during that time, pag nagtatanong ako sa mga friends ko ng mga professionals din, mga architects, mga engineer, pag sinasabi kong ano bang business magandang pasukin para at least hindi tayo lagi nakarely sa profession natin, ang lagi nilang sinasagot, kinakailangan pag nagbi-business ka daw, attach lagi sa profession mo. So I was thinking, kung ako doktor, kinakailangan ba ospital? Kinakailangan ba laboratory? Kinakailangan ba mga x-ray machine? Or medical supplies? Mga medical supply, mga diagnostics, dyan lang ba ililimit ko yung sarili ko sa ganyang negosyo para magkaroon ako ng oras sa sarili ko? And then I realized, kung yung pagiging doktor, inaral. Kung yung pagiging architect, inaaral. Kung yung pagiging nurse, inaaral. Di ba? There was even a time, may mga doktor nagne-nursing. Ibig sabihin, naaaral pala yung ganung profesyon. Why not yung business? Kinakailangan, aralin din. At yung na-present sa akin yung opportunity na network marketing, direct sales, sabi ko, pwede ko kayang aralin to. Sabi ko, kung yung doktor nga na nakasalalay ang buhay ng tao, nakaaral, nakakatulong ka, nakakagamot ka, nakapag-extend ka ng buhay. What more sa business? Sabi ko, aralin ko rin kaya. So, yun yung sinabi sa akin ng naging upline ko. You just need to study everything. And when you're studying it, and when you're good at it, you practice it daily, and there will come a time, you'll be successful. Let's talk about yung first encounter mo sa ganitong klaseng negosyo. Was it immediately na talagang kumita ka na talagang malaki? It's a good question, Chinky. It so happened na during that time, I was sponsored by an American guy. Amerikano yung nag-sponsor sa akin sa ganitong negosyo. So, tinuruan niya ako. Actually, during that time, napakalaki, nakakalula yung kinikita nitong taong to. Around 15 years ago, this guy was earning around 10 million pesos per month. Oh, wow. Pag pumupunta siya sa Pilipinas, naka-check-in the whole 2 months sa isang magandang hotel. Tapos kapag tinuturuan niya kami, pinapapunta lang kami sa hotel, one-on-one kami. I was so impressed by the professionalism of this guy when it comes to our industry. So, in-apply ko kagad. At true enough, nung in-apply ko kagad, parang na-shortcut yung process, nabawasan na yung mga mistakes. Yung sabi, wag ka gagawa nito, wag mong gagawin to. So, naiwasan ko kagad yun. Sabi sa akin, Doc, this is the way you should talk, this is the way you should dress up, this is the way you should convince people, the way to build your organization here in the Philippines and outside the Philippines. It so happened na successful siya, ang tawag ko sa kanya mentor, naturuan niya ako. And I believe in business, it's very important to have a mentor or a coach. Parang pag may sakit ka, hindi ka naman pupunta sa bombero, pupunta ka sa doktor. Inaalam mo yung expertise ng doktor, yung advices niya. So when it comes to our industry, direct sales and network marketing, it so happened I was blessed to have a very successful mentor.
Hindi ako napunta sa isang tao na medyo wala pang alam sa negosyo, nagsisimula pa lang. May alam kagad yung napuntahan kong grupo. At naturuan ako every step of the way. Kaya nung pinaractice ko yung natutunan ko, medyo mabilis. Mabilis lumago yung organization ko, yung nakuha ko yung shortcuts. And then na-practice ko kaagad, kumita kaagad ako ng malaki. Naituro ko kaagad sa mga tao ko yung mga sikreto sa yung mga skills and knowledge that we need to learn para maging successful sa ganitong negosyo. Kaya mga kapatid, para sa mga taong interesado at let's say probably nasa direct selling ka na ngayon, napakahalaga yung binigay niyang unang tip, no? Na kailangan nga, sinasabi nga parati ng tao, experience is the best teacher. Pero based on the experience of Dr. Ed Cabantog, is learning from other people's mistakes and experiences are the best teacher. Na maghanap ka ng isang taong talagang marunong na at na magbibigay sa'yo ng gabay at magbibigay sa'yo ng roadmap para maiwasan mo na yung mga lubak at pagkakamali mo sa, di ba? Sa buhay. To be specific, Chinky, lalo na sa industriya natin, pag pinag-uusapan, direct selling, network marketing, lagi sinasabi, para kumita ka, hataw lang, hataw. Pag tinanong mo, ano yung hataw? Basta, labas ka ng bahay araw-araw. Si Gary Valenciano yun. So, walang specific na masyadong sinasabi. Parang very vague. So, what I'm saying is, ano yung specific na gagawin ko everyday? Can you give me a roadmap? A business plan? Everyday, ano yung gagawin ko? Ilan yung tatawagan ko? Ilan yung bebentahan ko? So, pagka ganun pala yung gagawin mo, hindi yung hataw lang ng hataw, labas ka lang ng labas ng bahay, wala ka kinakausap, nakakaubos pala ng oras yun. Yes. At nakaka-drain din ng funds. Totoo yun. At nakaka-demotivate din. Alam mo, partner, yun nga yung kagandahan eh. Right now, isang matagumpay na tao na pinagdaanan to, siya yung nagkukwento, kaya napakakapangyarihan ito. Kasi maraming tao na pumapasok dito na gusto lang kumita, yan ang hangarin. Yun naman talaga din. Oo nga, diba? wala namang masama. Pero, yun nga, para pag wala kang alam, mahirap gawin ang isang bagay. Pero pag alam mo, mabilis lahat. Kaya, based on his experience, naiwasan na niya yung mistake. So, ngayon tanungin kita, kailan mo kinita yung unang milyon mo? Gaano katagal yun? Actually, it's gaano kabilis. Oo. On my first year, I was able to make my first million. Grabe, di ba? Wow. Pero yan po ba din ay isang amount na kikitain din ng isang doktor sa loob ng isang taon? Kikitain din naman. Lalo na kung ibang espesyalista, kunwari, nag-o-opera ka, isang operasyon mo, 100,000 ka agad. Kaya lang yung oras na bubunuin mo, siyempre kung surgeon ka, pag nag-opera ka, kailangan nandoon ka, hindi pwedeng nag-opera ka nang natutulog ka. So you need to be physically present on that procedure, even with other specialists. The good thing do sa pagkumita ka sa direct sales at network marketing, na-experience mo na yung kagandahan ng sistema. Ano yung sistema? Yung dumarating yung time, pag madami na yung tao mo, nagbabakasyon ka na, kumikita ka pa rin. Dumarating yung time, kasama mo na yung pamilya mo, nasa church kayo, kumikita ka pa rin. Dumarating yung time, you're really not focused on the business anymore, pero nandun pa rin yung residual at leverage, yung leverage income. Kasi partner, yung sa ganitong klaseng negosyo na hindi lang depende sa effort mo eh. Right. The more people na nagbebenta rin sa ilalim mo, the more nakikinabang ka rin, may percentage ka. Pero ito yung katanungan, baka siyempre iniisip na karamihan ngayon nakikinig at nanonood, doktor ka eh. May pinag-aralan ka eh. May diploma ka. Paano naman kami na hindi nakapagtapos, wala kami masyadong kapital, pwede ba kami sa ganitong klaseng negosyo? Yan yung laging katanungan ng mga audience usually. Paano kami? Elementary graduate lang, magsasaka lang. What I can say is this, there are two things that they need to be successful in the direct sales and network marketing business: knowledge and skills. Kapag malaki ang knowledge at skills mo, malaki rin yung may impart nila sa grupo, malaki rin yung income. Pag less yung knowledge at skills, less yung may impart niya sa grupo, less din yung magiging income niya. And this knowledge and skills, natututunan to. Yung skills, napapractice. Parang binanggit mo kanina, Chinky, yung paglakad, minsan madadapa, pagbibisikleta, na nagkakaroon ng peklats, the same thing here. Tuturuan ka kung paano ka mag-iimbita, paano ka magbebenta. Pag hindi mo pinaractice yan, kung ano-ano lang yung sasabihin mo para lang makabenta. At pagka nakabenta ka nga, yun din na ituturo mo sa grupo mo. Kung tsamba lang pala yung pagkakabenta mo, din nagtuturo ka lang ng tsambang sistema. Pero kapag yung sistema ang tinuturo mo, proven, kailangan pala pag magbebenta ng products, ito yung sasabihin. Kailangan pala pagka mag-sponsor ng tao, ito yung sasabihin. Kapag proven mo na yung sistemang ganito, yun din na ituturo mo sa iba. So knowledge and skills, those are very important factors. Pero Dr. Ed, bago tayo sabihin natin na mag-cut to a short break, siguro maganda din na malaman natin at sagutin nyo na lang maya-maya lang kung ano ba yung mga sabihin natin, yung mga misconceptions about multi-level marketing. Ano ba ang mga kumakalat na, di ba, kumbaga yung mga parang mga perception mga negatibo ng mga tao na kailangan nating siguro
parang if you have to Yeah. clarify o kung Kailangan ano man natin magbigay klaruhin. linaw. Yun. Oo. At syempre kasama pa rin natin si Miss Cristina Lazo, ang iyong abang lingkod, ang ating panauhin na si Dr. Ed Cabantog. Kanina po kinikwento po nga niya nang dahil nga sa kanyang propesyon na wala na talagang oras at ayaw niya talaga na magaya ang kanyang buhay, katulad ng kay Michael Jordan na 10 taon na nawalay sa kanyang pamilya at hindi na nakita na lumaki ang kanyang mga anak. Sinabi niya, pag ako'y magkakaroon ng pamilya, kailangan po buo ang aking pamilya, may oras dapat ako sa aking pamilya. Ngayon, naghanap siya ng pagkakataon at talagang ang tadhana talaga. Nagtagpo sila at may nag-introduce po sa kanya ang tinatawag na direct selling or multi-level marketing. Napukaw ang kanyang isipan at damdamin, nabuksan po at nang dahil doon ay siya po ay naging isang matagumpay na tinatawag na networker or professional networker. Pero meron mga binibigay sa ating tips. Bago pa yung mga tips, no? Again, yung misconception ng mga tao na kailangan may pinag-aralan ka at dapat mayaman ka, marami kang pera. Ito ba'y para sa lahat ulit, Dr. Ed? I firmly believe na yung gantong negosyo pwedeng para sa lahat. Again, kasi nga natututunan yung knowledge, napapractice yung skills, nahahasa yung kagalingan, pwedeng practicing yan. At hindi lang sa company ko, sa maraming iba rin as a whole, sa industriya ng network marketing, direct selling, madami na akong narinig, nakita, nakilala ng mga ordinaryong tao. Magbabalot, naging milyonaryo, magsasaka, nakapaglabas ng bagong sasakyan, mangingisda, na walang pinag-aralan, ngayon nagsi-6-figure income per month. Ganito na lang, siguro, cite one example sa iyong kumpanya na isang tao na ordinaryo lang na ngayon matagumpay na. Alam ko nakikinig ngayon to si Leo Kaduyat ng Bohol. Si Leo Kaduyat, grade 5 lang ang narating. Taga Bohol siya, Tagbilaran Bohol, natural, grade 5 lang yung narating. Anong trabaho niya or anong naging experience niya para kumita for 12 years? Tricycle driver siya for 12 years. Pagdating sa gabi, nagbebenta ng balot, nagbebenta ng siopaw, ano man maibenta. So hindi siya kontento sa buhay niya for 12 years as a tricycle driver. Sumali siya sa company, sa AIM Global. Within the first year, nakapaglabas siya ng bagong Pajero. Wow. On the second year, kumikita na siya ng mga 200,000, 300,000 a month. Now, on its third year, ang balita ko ngayon sa kanya, kasi pupunta ako ng Bohol within this coming weeks, papatayo na siya ng bagong bahay, 3-story. 3-story house yung meron siya. Dalawa na yung sasakyan niya, may Pajero siya, may bago siyang labas na Fortuner. Grade 5 lang yung narating. Sa kaya tuwang-tuwa siya. At kami as a company, tuwang-tuwa din. Sabi namin, gusto namin mag-develop ng maraming millionaires na yung natapos sa pinag-aralan, elementary lang, o kaya high school dropout lang, just to show to the world na hindi nga kinakailangan na professional ka, hindi nga kinakailangan na nakapagtapos ka o magaling ka mag-Ingles, kinakailangan lang may determinasyon, aralin lang yung knowledge, practicein lang yung skills. Partner, parang gusto ko maging tricycle driver. Pwede ba? Kahit na ano pa, okay yung background mo. Pero siguro, Doc, kasi lalo na ngayon, no, diba, parang mahirap ang buhay at hindi rin may iwasan ng mga tao na magduda, lalo na maingat kasi tayo dapat. Totoo. Lalo na, diba, lalo na kung halimbawa sabihin natin multi-level marketing, parang ibang klaseng konsepto yan, di ba? Kung hindi mo naintindihan talaga kung ano yan, Yeah, baka isipin niya, lokohan yan, pyramiding Scam ba yan. to? Oo. Diba? Lalo na hindi naman nila napapanood sa TV, hindi naman nila napapakinggan sa radyo. Totoo. One of the simplest reason kaya may misconception is hindi to tinuturo sa school. Ang mga tao nag-aaral sa school, tinuturuan maging doktor, tinuturuan maging nurse, tinuturuan maging PT, maging architect, maging engineer. Halos lahat na ng kurso available sa school, kaya familiar tayo. Pero ang network marketing o direct sales for so many decades, hindi tinuturo sa school. Actually, recently na lang tinuturo. At para sa kaalaman ng marami nakikinig, sa Harvard Business School, for the past 10 years, tinuturo na ang network marketing as a 4-year college course. So, kurso na to. At dahil sa hindi nga tinuturo, hindi mo nakikita sa TV, hindi napapanood, hindi nababasa sa dyaryo, pakiramdam ng mga tao, ba't wala akong naririnig na ganyan? Ba't parang kayo-kayo lang siguro scam yan? At meron pang ibang mga tao, sad to say, siyempre, pag nangangailangan ng pera, kunwari, sasali, sige, gusto ko yan, bigyan mo ko ng ganitong produkto. Actually, in any business na may kinalaman yung pagbabayad ng pera sa mga tao-tao, doon nagkakaroon ng issue. Kunwari, bumili ng produkto, bumili ng kung ano man yan, o serbisyo, binayaran yung tao nagipit. Hindi pinasok sa kumpanya yung pera, ibinulsa. So doon nagkakaroon ng mga issue. Sabi, sumali ako dyan, yung produkto hindi ko nakuha. Wala sa company yung problema. Nasa tao. Nasa taong pinagbigyan ng pera. So what we highly suggest sa mga nakikinig at sa ating mga televiewers, the business is good, the industry is great,
pag magbabayad ka ng produkto na serbisyo, make sure na yung pagbabayaran sa company, sa mga company representatives. Ito, next question. Siyempre ngayon may kumpanya ka, yung tinatawag Global Alliance in Motion. Alliance in Motion Global, o AIM Baliktad. Global. Oo, AIM Global. Pasensya ka na. Well, anyway, ngayon, ilan na ang nabagong buhay na naging milyonaryo? Ilan taon na yung kumpanya mo? The company is 7 years na. Okay. Ilan na yung naging milyonaryo sa loob ng kumpanya? As of this time, Chinky, we already created 750 multimillionaires. 750. At ang statistics nito, Chinky, 80% nun, masa. Estudyante, di nakapagtapos ng high school, di nakapagtapos ng college, elementary graduate, security guard, nagtatrabaho lang dati sa mga malalaking malls, sa 7-Eleven. Ordinaryong tao, ordinaryong mga empleyado. Meron pang mga volunteer. 750 na daw eh. Baka gusto nyo 751, 752. Sila na yung susunod. Oo. Yun, so grabe interesting, di ba? It's really very interesting. It's very empowering. Alam mo, marami na rin kami mga naimbitahan ng mga tao naging matagumpay. Pero iba pa rin ang perspektibo ng isang Dr. Ed Cabantog na isang may-ari, di ba? Siguro ano pa yung mga layunin mo para sa kumpanya mo? Ayun, ano pa yung layunin mo? When we started, sabi ko gusto kong magkaroon ng kumpanya na tatagal. Kasi isa sa mga misconception ng ating industriya, pag networking, walang tumatagal na ganyang negosyo eh. Hindi katulad ng mga traditional business na ikita mo, dekada na, nandiyan pa rin. Pag networking, sabi nila, pag Pilipino pa may-ari, mga 3 years lang yan, tapos na yan. 3 years na wala na yung company. So, isa sa mga na-break ng company natin, yung misconception at myth, na kapag local company, 3 years lang. Tumagal yung company at hindi lang tumagal, nag-evolve. Nakapag-expand pa tayo sa maraming bansa. Kasi kaya nga yung pangalan ng company, AIM Global. Hindi AIM Philippines, hindi AIM Asia. Wow. Gusto ko dumating yung time, pag sinabing Philippines, ano yung pinakamatagumpay na direct selling network marketing company na nakarating sa maraming mga bansa? Gusto ko dumating yung taon na AIM Global yung babanggiting brand o babanggiting kumpanya. Siguro last question na ito, partner. Mabalik tayo. Nakamit mo na ba yung sinasabi na minimithi mo? Yes, yung mismong purpose mo for wanting to go into multi-level marketing, which is to have time for yourself and also for your family. Kamusta naman yun ngayon? Of course nakamit ko na. Actually, during my early years, nagkaroon na ako ng pamilya, nagkaroon ako ng girlfriend, nagkaroon ng oras sa girlfriend, diba? Nakakapag-date ka ng office hours, habang marami nagtatrabaho sa opisina, ikaw nakikipag-date ka, at ngayon na may pamilya na ako, 4 na anak ko, Wow. 3 babae at 1 lalaki, na-experience ko yung ikaw maghahatid sa school, Wow. yung ikaw sumusundo, magkakaroon kayo ng mga bonding time, so na-experience na namin ngayon as a family. Siguro maaari ngayon, no, maraming nanonood nakikinig ngayon. Gusto ko yan eh. Gusto kong ganung buhay. Maaari, kumikita akong maganda, pero yun yung wala eh, oras. Paano kayo makokontak right now? How can they get in touch with you? They can visit our Facebook, Facebook/AIM Global official fan page. They can visit our website, allianceinmotion.com. Click lang nila yung Philippines, or they can text me. Anong number? They can text me at 0917-848-9980. Dahan-dahan din natin. 0917 848-9980. 097-848-9980. Okay. Ihanda mo na yung cellphone mo, ha? Talagang dadami ang text niyan. Okay. Oo, totoo yan. Pero at 6:56 in the morning, yan po ating Philippine Standard Time. Ano ba po ngayon ang pinagkakaabalahan ninyo? How about yung pagiging doktor ninyo? Ito po ba ay napapractice nyo pa? As a doctor, napapractice ko pa rin, pero hindi na commercially. Meaning, hindi ko na pinagkakakitaan yung pagiging doktor ko. Papractice ako sa doctor kasi yung company na AIM Global, meron kaming tinatawag na Alive Foundation. Ito yung corporate social responsibility arm ng company. We started this 2008, yung Alive Foundation. Alive means always live in victory every day. Foundation. So, ang ginagawa namin, may porsyento sa lahat ng benta ng produkto naka-allocate doon. 3 sektor ng lipunan yung tinutulungan ng Alive Foundation. Una, mga bata. Batang may sakit, abandoned kids, abandoned babies, mga may batang may mga cancer, then yung mga elderlies at mga calamity-stricken area. Ang chairperson naman ito, yung aking butihing asawa, si Dr. Connie Malubay Cabantog, siya yung chairperson nun. So, the company and the foundation are very active with this. Kasi gusto namin patunayan sa tao na ang network marketing o direct selling hindi lang pera-pera, hindi ka lang yayaman, hindi ka lang kikita ng malaki. Gusto namin ma-empower din yung tao, pag kumita ka na ng malaki, give back
to the community. Give back to the market kung saan tayo pinagpala. Galing. So active kami mag-asawa, active yung kumpanya. Actually, kagagaling lang namin ng Jensa, nag-outreach kami ron at pumunta rin kami ng Davao doon sa Compostela Valley na nasalanta ng bagyo. Nakakatuwa naman. Partner, di ba parati meron tayong tradisyon dito? Oh, that's true. At 6:58 in the morning, hindi po namin pinapalampas ang umaga, lalo na yung ating mga special guests na magbigay ng kanilang favorite song or a song that would best describe yung buhay nila. Ano to? Para sa One of my favorite song, Christina, yung You Raise Me Up by Josh Groban. Actually, nung isang event namin, pinarasent namin to. Kasi we feel, madaling matutunan ng knowledge, madaling ma-practice ang skills. Pero kung sasarilinin mo lang to, kaya ko to on my own, may determinasyon ka, may pangarap ka, medyo mahihirapan without the guidance and the help of someone up there. Definitely. Mga kapatid, pakinggan po natin, Josh Groban, You Raise Me Up. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Mga kapatid, yun po yung awiting You Raise Me Up. Dr. Ed, kung may isang mensahe na lang para sa mga nakikinig at nanonood ngayon sa Radyo 5 at sa Action TV, ano yung masasabi mo sa mga taong naghihikahos, nawawala na ng pag-asa at sinasabi, I don't think na makakaahon na ako sa kahirapan. Ano masasabi mo? There are a lot of opportunities out there. Maraming pwedeng pagkakakitaan. Nasa paligid-ligid lang, kung bukas yung ating mata sa mga oportunidad, makikita natin yon. Kinakailangan magkaroon lang ng magandang produkto o serbisyo na pwedeng maibenta. Pwede kang makaisip ng produkto o serbisyo na pwede mong ibenta sa tao. Yun yung pagkakitaan on the side habang nagtatrabaho ka. Pwedeng palaguin yan. Pag dumating yung time na malaki na yung part-time business, pwede ka na mag-resign from your job and do it full-time. Ngayon, kung wala kayong maisip na produkto o serbisyo, ang network marketing company, yung pinakamagandang way. Kasi sila na yung nag-isip ng product. Sila na yung nag-isip ng service, ng kitaan, ng inventaryo, Business plan. sasakay ka na lang. Again, ano numero? If you're interested sa aking kumpanya na AIM Global, magtanong ano bang knowledge at skills na kinakailangan malaman, you can text me 0917-848-9980. Maraming salamat, Dr. Ed Cabantog. Maraming salamat din, Chinky at Christine. At 7:01 na po ng umaga ang ating Philippine Standard Time. At kung meron kayong mga katanungan, pwede po kayo mag-text sa amin, Key and Chink, CHINK, space your message and send to 2929. Dahil sa pangalawang oras po ng Chink Positive, kayo po mismo ang pagsiservisyohan namin. Si Chinky ay nandito pa rin para sagutin ang inyong mga katanungan. Yes, in our program, we always say, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always Chink Positive!